Go. Go na. So, Rinig ba ako dun? Apo. good afternoon, sir. I'm Margaret Samantha from Art 226 po. And mag-interview lang po kami about sa Standards of Professional Practice or SPP. So, yung first question po is, can you tell us about yourself? Okay. Hi everyone. So I'm Architect Louis Vito from Vito Associates. So yun yung pinaka-firm ko. And established yung firm namin 2007 and until now, nag-ooperate kami as architectural design and construction firm. Sir, saan po kayo graduate? Graduate ako sa CCP, Central Colleges of the Philippines, sa QC. Yan. So, for the second question po, what experience you can share with us and what challenges you encountered during studying and before and after the board exam? Board exam? Opo. Ang dami. Wait lang. Ang dami. Isa-isa lang. Ayan. Ano ba? Challenges. Actually, sa challenges, sobrang complex. Kasi working student ako before, nung student din. And bago mag-board exam, wala akong regular na work. Actually, napunta ako sa mga freelance na job. Kaya saludo ko sa mga freelancer kasi yan yung industry ko na ginagawa before. And until now, ginagawa ko pa rin siya. Ayan. Nag-resign ako ng mga regular work, yung mga ganun. Hanggang sa naput up ko yung firm. So, yung mga challenges, madami. More on time management. Kasi nga, madami akong mga commitment during that time. And, bukod doon is yung, of course, yung financial. Kasi hindi pa naman ako able. Teka lang, wait lang. Hindi pa naman ako able during that time. Ayun. So, ang good thing sa architecture student, like me before, is tinuturuan kasi tayo mag-create ng design solution. Ayun, yun ang pinaka-favorite ko. Kaya sa panahon ng mga problem, actually hindi lang siya nakikita sa plates. Hindi lang siya nakikita sa loob ng classroom. Actually, pwede mo siyang i-apply on your personal problem. Kasi dati naalala ko paano mo bibigyan ng solusyon yung problem, ganyan. Kaya sabi ko nga, yung mga simple problem natin as a student, pwede mo siyang ma-apply. And pwede kang mag-isip creatively kung paano mo siya bibigyan ng solution. Kaya for me, yung architecture is nagamit ko din siya personally. Ayan, sa buhay ko, kung paano rin ako mag-isip. Ayan, yung logic, kung paano mag-isip sa pang-araw-araw or sa ginagawa natin as a person. Yun, na-apply ko siya doon. And natutuwa ako doon kasi yung architecture, feeling ko lang to sa ibang other profession. Kasi ito yung profession na malapit tayo sa tao. Parang kasi syempre ang pinaka-client natin, of course, the people itself, the environment, people. So sa akin, napunta rin ako sa mga LGU, mga NGO, mga ganyan. Ayan, so napunta ako sa mga field na ganun kasi naalala ko during that time, wala akong makontribute na pera sa mga tao. Ang kaya ko lang ibigay is yung talent ko and time ko. And natutuwa talaga ako doon. Totoo talaga yun na sa lahat ng challenges, general na lang to. Hindi na ako magagawa ng mga specific na Kasi despite ng difficulty and challenges during my time, nagawa ko pa rin magbigay sa community, sa ibang tao. Even sa loob ng classroom, sa kaklase ko, hindi man pera yung binibigay ko, nag-o-offer ako ng help, nag-o-offer ako ng... Kaya siguro ko nasa academe, no? Kasi during that time, nagtuturo ako ng mga kaklase ko, ganyan. And by doing that, yung universe, dito ko naniniwala kung gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ibabalik sa'yo ni Lord or ng universe sa'yo yun in a different way. Kaya yun. So I survived. And ngayon, ito, okay naman. Ayan, nakapag-put up ng sariling architectural firm. Yan. And sir, for the third question po, how do you apply the Standards of Professional Practice or SPP in your projects? Ayan. Ito, trivia. Ang unang project ko sa professional practice is architectural interiors. At nangyari yun during second year college. Can you imagine?
second year college. Medyo illegal, di ba? pero nangyari siya na nirefer ako. So parang kumbaga, during that time, interiors yung una kong naging project. And natutuwa ako dun kasi simula nung second year college ako until now, most of my projects is interiors, yung professional practice. Kaya yun ang tinuturo ko dito sa academe. Actually, yun ang specialization ko. Architectural interiors, even sa mga board exam na lecture, architectural interiors yung tiniteach ko kasi malapit yung puso ko din doon kasi doon ako nagsimula sa mga interiors project, ganyan. So, ang application niya, good thing is may guide, yan na nga, yung professional practice from UAP document. Sobrang helpful kasi from the contract, di ba, yung flow, kung paano gagawin yung practice, at least hindi tayo mangangapa. Meron kayo something to start. Yan. So, kailangan nyo lang basahin, i-apply. And, paano ko ba sabihin? And ang galing nun, kasi 1970s pa yan, 1979 if I'm not mistaken, nag-start. Pero yung professional fee na dineclare doon, pag inano mo siya ngayon, pag siningil mo siya ngayon, applicable pa din, di ba? Ang galing. Ang galing ng mga gumawa nung nag-isip. So sa akin, relatable siya. Siguro ang i-define na lang siguro is yung sa akin to, suggestion ko na lang dun sa mga young architects is yung singilan part kasi, syempre mga kliyente ngayon pa-discount ng pa-discount. Kung paano siya i-handle kasi wala dun. Walang nakalagay dun na paano pag nangingi ng discount. Yun siguro yung parang mga pwede pang ma-improve sa law. And sa akin, sobrang helpful niya kasi naging guide ko siya sa practice ko. Simula sa, ayun na nga yung sinabi ko kanina, contract, laman ng contract, scope of work, mga ganun. Teka lang ha? And sir, lastly na lang sir, advice po for the architecture students. Oh, okay. Ano ba? Dami din. Saan yung, anong gusto niyo? Love? Anong advice ba yan? Hindi sa akin ang hirap eh. Wait lang. Masyadong general. Siguro sa topic na lang na to, na professional practice na lang. So sa akin, ang advice ko sa young generation is gawin nyo siya, yung craft natin, yung architecture, gawin nyo siya nang hindi kayo nag-iisip na na parang money yung involved. Kasi sa akin, ang thinking ko dati, parang opportunity ko to design. Actually, wala akong pakialam. Bayaran ako or hindi. Parang ganun. Parang gusto ko siyang practicein. Parang ganun. Tapos yung fee, ang tingin ko doon reward. Reward siya, hindi siya sweldo. Parang reward siya sa sarili ko. Kaya nga, ang lagi kong iniisip, proportion yung effort. Na since reward pala yung talent fee or professional fee, the more na ginagalingan ko, the more na lumalaki yung reward. So parang ganun ko lang siya tinitignan na I keep on doing wonderful things sa craft natin. And ine-enjoy ko lang siya. Actually, pag pumunta kayo sa firm ko, hindi kami mukhang nagkatrabaho doon. Mukha lang kami mga nakatambay doon. And ine-enjoy lang namin every moment na magkakasama kami. And actually, sa akin yun talaga yung nagmamatter. Yung pera, sabihin ko na honestly, yes, hindi kami malaking firm, hindi malalaki yung project namin. Pero what really matters most is yung joy sa puso mo na nakokontento kami kung ano yung binibigay ni Lord na project sa amin. And nakakakita kami ng happiness doon. And ang sarap, lalo pag yung client namin natutuwa, nasasatisfy, nabibitified, ayun, yun ang pinaka-term ko, nabibitified. Yung pera, walang katumbas. Pag na-experience mo na yung project, nagawa mo ng tama, yung pera nagiging reward. Pero kahit wala kang sweldo parang ang sarap ng feeling pag napufulfill mo na. So yung pinaka-ultimate advice ko is find your passion. Kasi kung passion mo yung architecture, ine-enjoy mo lang siya. Hindi ka nag-work, sa totoo lang. And ang sarap. Lalo sa ibang profession kasi parang iba, sa atin kasi iba yung fulfillment eh. Kasi parang, kunyari nagtayo ka ng bahay. Yung bahay na yun, mamatay man tayo. Diba? Maisasalin siya sa next generation at mag-iiwan ka ng handprint.
wala na tayo sa earth, pero nandito ka pa rin. So, ganun siya ka-intimate, di ba? Ganun siya kaganda. Na kahit wala na tayo, yung mga nagawa mong design, nakaka-touch pa rin ng other people. So, for me, yun. So, I'm blessed kasi ito yung profession na binigay sa akin ni God. And, yan din yung isang reason kaya rin ako nasa academe, to share yung passion, to share a different perspective sa profession natin na hindi lang tayo nandito to earn money, andito tayo to give back to the community through design. So, yun lang. Thank you Thank so you po. much. Okay.